Sa sandaling ito ay tinanong ni Ronan si Professor Secret kung talaga bang mamamatay ang professor dahil sa sumpa na nagmula sa kanyang katawan. Habang patuloy namang pinipigilan ni Professor Secret ang paglala ng sitwasyon ni Professor Jarudin, nilinaw nito kay Ronan na ang ibig niyang sabihin ay maaaring mamatay ang professor kung hindi nila maagapan ang kanyang kalagayan. Kasunod nito ay sinabi niya na mabuti na lamang at hindi pa gaanong nag-uugat ang sumpa sa kanyang katawan, kaya maaari pa nilang matanggal ito sa kanya. Ngayon din sinabihan din niya si Ronan na maghanda dahil tanging siya lamang ang tuluyang makakapuksa sa sumpang ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, iniukol na niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagtatanggal ng sumpa sa katawan ni Professor Jarudin. Makalipas pa ang ilang sandali, lumabas mula sa bibig nito ang isang nilalang na maraming mata. Agad din namang hinuli ni Professor Secret ang nilalang na ito, at habang nagpupumilit pa itong kumawala mula sa kanya, ibinato niya ito patungo kay Ronan. Hindi naman pinalampas ni Ronan ang pagkakataong ito, at agad na hiniwa ang nilalang hanggang sa mahati ito sa maliliit na piraso. Habang unti-unti nang nagiging usok ang katawan ng nilalang na yon, pinuntahan naman ni Professor Secret at ni Adeshan si Professor Jarudin upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Nagpasalamat naman ang professor kay Professor Secret dahil kung wala siya, marahil ay namatay na siya ngayon. Ibinalik naman ni Professor Secret ang papuri sa kanya at sinabi na nangyari lamang ang lahat ng ito dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip. Dahil kung nagkataon na nahuli siya ng pagpunta sa kanya, marahil ay nag-ugat na ng husto sa kanyang katawan ang sumpang iyon at wala na silang nagawang kahit ano para maisalba ang kanyang buhay. Binanggit din niya na binalaan na niya siya noon tungkol sa isang estudyante na nagtataglay ng pinakamalalang sumpa na kanyang nakita. Napamura naman si Professor Jarudin nang mapagtanto na ang tinutukoy pala sa kanya ni Professor Secret noon ay si Ronan mismo. Matapos ang maikling pag-uusap nilang ito, nagmamadaling lumapit si Ronan patungo sa kanila at tinanong si Professor Jarudin kung kumusta na ang kanyang kalagayan. Sarkastiko namang sinabi nito na salamat sa kanya, ay naranasan niya ang matinding karanasan na iyon. Sinabi din niya na hindi siya makapaniwala na ang ganoon katinding sumpa ay namamalagi sa kanyang katawan. Habang inaalalayan na siya ni Adeshan, binanggit nito na tinupad na niya ang kanyang parte sa kanilang usapan. Nagtataka naman si Ronan kung ano ang tinutukoy niya, kaya nakisuyo siya kay Professor Secret na tingnan ang kondisyon ni Ronan. Nagtataka naman si Professor Secret sa kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ni Professor Jarudin. Ngunit nang suriin niya ang katawan ni Ronan, nagulat siya, at nagtataka kung paano nangyari iyon dahil sa mga oras na ito ay nakita niya na ang mana ay malayang dumadaloy sa katawan ni Ronan. Dahil dito, patuloy pa niyang sinuri ang iba't ibang parte ng katawan ni Ronan, at sinabi niya na talagang hindi siya makapaniwala dahil bagamat mahina pa ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan, ipinapakita naman nito na nabuksan na ang kanyang mga mana meridians. Dahil naman sa mga natuklasan niyang ito, tinanong niya si Ronan kung gumawa ba siya ng kahit anong aktibidad upang mapawalang bisa ang sumpa sa kanyang katawan gaya ng pagkahulog sa isang bangin na puno ng mga course ayes. Sinabi naman ni Ronan na base sa kanyang alaala, ay wala siyang ginawa na gaya ng kanyang sinasabi. Nang marinig ito, mas lalong naguluhan si Professor Secret dahil habang sinusuri niya ang kanyang katawan, napansin niya na ang sumpa na pumipigil sa pagbukas ng kanyang mana meridians ay humina na kahit pa nga sa sandaling ito ay isang kakaibang kapangyarihan ang unti-unting nagpapawalang bisa sa sumpang ito. Inihalintulad niya ang pangyayaring ito sa isang ulan na unti-unting tinitibag ang isang malaking bato. Idinagdag pa niya na bagamat patuloy na sinusubukang isarado ng sumpa ang kanyang mga mana meridians, dahil sa kakaibang kapangyarihan na iyon at sa pagpapalawak na ginawa ni Jarudin ng kanyang mga mana meridians, ay hindi na ganoon kadaling magsasara ang mga ito. Matapos namang tuluyang maunawaan ang sitwasyon, masayang tinanong ni Ronan kung ang ibig sabihin ba nito ay makakagamit na siya ng mana, kahit pa nga ng sword key. Kinumpirma naman ito ni Professor Secret,
Ngunit sinabi rin niya na mangangailangan pa rin ng oras bago niya tuluyang malayang magamit ito dahil ang sumpa ay patuloy pa rin na sinusubukang isarado ang kanyang mana meridians. At kung magsasanay siya araw-araw, aabutin ng 20 taon bago niya malayang magamit ito. Bigla namang parang binuhusan ng malamig na tubig si Ronan nang marinig ang napakahabang panahon na ito, biglang nanlumo. Kasunod nito ay galit niyang tinanong si Professor Secret kung bakit mangangailangan ng ganoon katagal bago niya magamit ang kanyang mana. Kalmado namang ipinaliwanag ni Professor Secret na isa na itong himala para sa kanya dahil magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsasanay lamang at hindi gumagamit ng mga lunas na maglalagay sa panganib ng kanyang buhay. Matapos namang mapakinggan ang pag-uusap nilang ito, binanggit ni Professor Jarodin na meron siyang alam na paraan para mabawasan ng malaki ang oras na kanyang gugugulin. Agad namang natawag ang atensyon ng dalawa sa kanyang mga sinabi, kaya sinabi niya na dumedepende pa rin sa kanyang effort na ibibigay ang magiging resulta nito. Ngunit kung magtatagumpay naman siya sa paraang ito, ay mababawasan ng malaki ang oras ng pagsasanay na kailangan niyang gawin. Ang paraan na tinutukoy niya ay ang mana practice method na siya mismo ang nag-imbento. Makalipas ang ilang sandali, ay makikitang sinisimulan na ni Professor Jarodin ang pagtuturo kay Ronan ng kanyang mana training method. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya kay Ronan na ang dami ng mana na kanyang makokontrol ngayon ay napakaliit lamang. Idinagdag pa niya na ang kanyang mga meridians na kabubukas pa lamang ay mas maliit pa kaysa sa mga ordinaryong estudyante. Ngunit kung matututunan niya ang practice method na kanyang ituturo at gagamitin ito upang palawakin ang kanyang mga meridians, nakakasigurado siya na mabilis niyang mapapalaki ang dami ng mana na kanyang magagamit. Sinabi din niya na nakadepende ang lahat ng ito sa kanyang abilidad na matutunan ang kanyang training method. Ngunit sinabi din niya na sa loob ng 5 taon, ay makakaya na niyang gumamit ng kasing dami ng mana na nagagamit ng mga ordinaryong estudyante. Tila hindi naman kontento si Ronan nang marinig niya na aabutin pa rin siya ng 5 taon dahil bagamat nabawasan na ito ng malaki kung ikukumpara sa 20 taon, ay napakahaba pa rin ito para sa kanya. Samantala, sinabi ni Professor Jarodin na padadaluin niyang muli ang kanyang mana sa kanya para malaman niya ang landas ng kanyang mga mana meridians. Sinabi din niya na bagamat mapanganib ang gagawin niyang ito dahil maaaring maulit ang nangyari kanina, gagawin pa rin niya ito dahil ngayon ay nasa mahinang kalagayan pa ang sumpa. Awkward namang napangiti si Ronan nang marinig niya ito at pagkatapos ay nagpasalamat na lamang sa kanya. Kasunod nito, sinimulan na ni Professor Jarodin ang pagpapadaloy ng kanyang mana sa katawan ni Ronan. Agad namang napabalikwa si Ronan nang maramdaman niya ang pagdaloy ng mana dahil nakaramdam siya ng matinding sakit na nagmumula dito. Sa kabilang banda, si Professor Jarodin ay sinasabi na ang rason kung bakit naiiba ang practice method na ito ay dahil kailangang i-adjust ng gumagamit nito ang bilis at ang direksyon ng mana na kanyang ginagamit sa pinaka-extreme nito. Habang patuloy namang tinitiis ni Ronan ang matinding sakit na kaakibat ng ginagawa nila, pinaalalahanan siya ni Professor Jarodin na hindi niya dapat madaliin ang proseso at sa halip ay dahan-dahan niyang gabayan ang kanyang mana. Dahil ang maliliit na daluyan ng kanyang mana na matagal na nasupres ay masusuplementahan na ngayon ng kanyang mana. Habang patuloy namang sinusundan ni Ronan ang mga itinuturo sa kanya ng propesor, unti-unti na niyang nagagamay ang training method na ito. Kalaunan, biglang umilaw ang katawan ni Ronan dahil sa pagkumpleto niya ng proseso ng training method. Kasunod nito, habang humihingal pa si Ronan, tinanong siya ng propesor kung naiintindihan na ba niya ang ibig niyang sabihin. Kumpiyansa namang sinabi ni Ronan na naiintindihan na niya ang training method na kanyang itinuro. Pagkasabi niya nito, sinabi niya sa propesor na susubukan niya naman na mag-isa na gawin yon. Nagulat naman ang propesor sa kanyang ginawa dahil isang beses lamang niyang itinuro ang proseso, ngunit ngayon ay na-memorize na kaagad niya kung paano gawin ang kanyang training method. Habang pinagmamasdan niya na pinapractice na ni Ronan ito, napansin niya na perpekto niyang nagagawa ang mga proseso kaya dahil dito ay napatawa na lamang siya.
Dahil ang estudyante na napili ni Nabi Rose ay nasa ibang level ang pagiging henyo. Pagkatapos maisip ito, sinabi niya kay Ronan na dahil mabilis niyang natutunan ang training method, hindi na niya makakaharap pa ang sumpang iyon. Pinaalalahanan din niya siya na gawin niya ito araw-araw sa bakante niyang oras. Sa kabilang banda, si Ronan na ngayon ay pinagmamasdan ang naipon niyang mana, ay biglang naalala ang kanyang nakaraan at naisip na patuloy siyang nagbabago sa kung ano siya noong nakaraan niyang buhay. Dahil dito ay napangiti siya at naisip na noong mga panahong iyon ay hindi niya ma-imagine na makakagamit siya ng mana na gaya ng ginagawa niya ngayon. Kasunod nito, lumingon siya sa propesor at nagpasalamat, at nang sasabihin pa niya sana na nauunawaan na niya kung bakit siya mahal kung maningil, bigla namang bumagsak ang propesor sa sahig. Nang makita ito, agad siyang napasigaw at tinawag ang propesor. Ngunit kasabay nito ay sinimulan siyang tawagin ng propesor at sinabi na dahil nagawa na niya ng solusyon ang kanyang problema, oras na para tuparin naman niya ang kanyang pinangako. Sumang-ayon naman dito si Ronan at sinabi na naiintindihan niya iyon, ngunit kailangan niya munang asikasuhin ang kanyang katawan dahil mukhang hindi na maganda ang kanyang sitwasyon. Galit namang sinabi ng propesor na hindi na mahalaga ang kanyang katawan, ang importante, para sa kanya, ay kailangan niyang mailigtas ang isang tao kahit na magsakripisyo pa siya ng mga buhay para dito. Habang sinasabi niya ito, pinakita ang isang laboratorio kung saan makikita ang mga parte ng katawan at mga katawan ng mga halimaw na halatang pinag-eksperimentuhan. Sa gitna ng laboratoryong ito, makikita din ang isang babae na kasalukuyang nakalagay sa loob ng isang kapsul. Samantala, sa panig ni Ronan, halatang desperado na ang propesor, kaya nakiusap ito kay Ronan na ibigay na niya ngayon ang singsing. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.